May mga araw ba na nakararamdam ka na tila ikaw ay meron ng napakaraming mga problema at tila nawala na sa iyo ang lahat? O ikaw ay nadadaganan na ng mga pagsubok? Tunay na mga damdamin na ito ay normal sa sinumang tao na dumadaan sa pagsubok ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanggang sa minsan ay naitatanong ng tao sa kanyang sarili, kailan darating ang tulong ni Allah? Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Na kung bibilangin man ninyo ang mga biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay hindi ninyo ito mabibilang. Na ito ay pagpapabatid ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na gaano man karami ang dumarating sa atin ng mga pagsubok, ang mga biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay marami pa rin. Tayo man ay merong sakit, sabalit nananatili ang ibang mga biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na dumarating sa atin nang walang kapalit at hindi niya inaalis. Na maaaring ang tao ay walang trabaho, sabalit siya ay patuloy na binibigyan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng libreng hangin, o kaya ay meron siyang baga na humihinga ng normal. Na hindi ito katulad halimbawa ng isang tao na maaaring siya nga ay mayaman, sabalit kailangan niya na magdala ng tangke ng oxygen upang siya lamang ay makahinga ng normal. O maaaring ang tao ay mayroong kapansanan na siya hindi makapaglakad, subalit siya ay nananatili na nakakakita at nakaririnig, na hindi katulad ng isang bulag o bingi na hindi nakakakita o nakaririnig ng mga bagay-bagay na nasa kanyang paligid. Ang mga biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay dumarating sa atin sa iba't ibang mga pamamaraan. Ang biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi lamang salapi, bagkus ang anumang bagay na pinakikinabangan natin ay biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalusugan, malakas na pangangatawan, bakanting oras na sa pamagitan nito ay nasasamba natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala, nakapiling natin ang ating mga pamilya, o tayo ay nakagagawa ng iba pang mga bagay na kapakipakinabang para sa atin sa mundong ito at sa kabilang buhay. Biyaya rin na may tuturing na tayo ay ginabayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na siyang pinakamahalaga sa mga biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na maaaring makabit ng tao dito sa lupa. Nang gabay, ito ang dahilan upang tayo ay makagawa ng tama at umiwas sa mali, na magiging dahilan upang tayo ay patawarin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating mga kasalanan, tanggapin ang ating mabubuting mga gawain, at ito ang magiging dahilan upang tayo ay kanyang kahabagan, dahil tunay na ang tao ay papasok sa paraiso sa pamagitan lamang ng habag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at hindi sa dami ng kanyang mga gawaing pagsamba. Karugtong ng aya na ito ay sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innal insana lazalumun kafar." Tunay na ang tao ay mapang-api at walang pananampalataya. Na ito ay pagpapabati ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na sa kabila ng dami ng kanyang biyaya sa mga tao, ang karamihan sa mga tao ay mapang-api at walang pananampalataya. Mapang-api sa iba't ibang uri ng pang-aapi, na maaring inaapi niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng paglulugbok dito sa kasalanan, o kaya ay pang-aapi sa kapwa sa pamagitan ng pagsira o pagbali sa kanilang mga karapatan. At higit sa lahat, sa pang-aapi kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamagitan ng pagsamba sa iba paliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mayroong mga tao na dumarating sa kanilang hangin, ang tubig, at iba't ibang mga biyaya ng libre mula sa nag-iisang Panginoon si Allah Subhanahu wa Ta'ala, subalit sila ay sumasamba sa iba paliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila ay nagpapasalamat kay Jesus, kay Maria, sa mga santo, sa mga anghel at iba pa, na wala namang naitulong sa pagdating sa kanila ng mga biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang nag-iisang Panginoon na nagdulot ng lahat ng biyaya na ito at nag-iisang Diyos na marapat nating sasambahin. Na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa isa pang aya, inulit niya ito, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kung bibilangin ninyo ang mga biyaya sa inyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay hindi ninyo ito mabibilang.
Inna Allah lagafurur rahim. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay tiyak na mapagpatawad at maawain. Na ito ay pagpapabatid ni Allah subhanahu wa ta'ala na makikita natin sa grammatical structure ng dalawang aya na ito na inilarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tao o ang karamihan sa mga tao na mapang-api at walang pananampalataya. Subalit sa kabila nito, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nananatiling mapagpatawad at mahabagin, na siya ay nagpapatawad sa kasalanan ng sino mang gustong humingi ng tawad sa kanya, kahit pa yaong mga sumasamba dati sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, na sa pamagitan ng kanilang pagpasok sa Islam, sila ay patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanilang mga kasalanan. At ang tao, sa kabila ng kanilang kawalang pananampalataya, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nananatili na maawain sa pangkalahatan sa mga tao, subalit siya sa kabilang buhay ay magiging mahabagin sa mga mananampalataya, especially na dahil dito ay papasukin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Kaya ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ay hindi lamang nasusukat sa mga material na bagay. Maaring mayroong mga bagay na tinatamasa tayo na hindi natin na-appreciate o pinahalagahan. Subalit, malaki pala ang naitutulong sa atin upang tayo ay manatili na nabubuhay dito sa mundo, o kaya ay mapadali ang ating pananatili sa mundong ito sa kabila ng iba't ibang mga pagsubok na dumarating sa atin.